video, I will be sharing with you all kung paano akong nag-start dito sa YouTube. Since nung nagpa-Q&A ako noon, ang daming questions na related sa YouTube. So, dito ko nasisimulan para hindi naman mahirap halungkatin yung YouTube questions nyo. Gagawa na lang ako. Ito, ginagawa ko na yung video wherein I will be answering lahat ng YouTube-related questions nyo. So, ayan. Let's begin! Mag-start ako by sharing how I started here on YouTube. Tapos, I might refresh yung sarili ko sa mga questions na binigay niyo sa akin. But, as much as possible, ikikwento ko para ma-cover up yung mga questions na binigay niyo sa akin noon. Since, yeah, ano yung best way to answer all the questions is by sharing my story, right? So, ayan. I started here on YouTube nung day before New Year's Eve. Yun. Day before New Year's Eve, gumawa ako ng New Year's Eve makeup tutorial. Although never naman ako nag-New Year's Eve na naka-makeup ako. Pero gumawa lang ako kasi sobrang na-inspire ako sa videos ni Jaclyn Hill, Michelle Phan, yung mga ganon. Actually, dati guys, yung mga pinafollow ko lang was international na beauty gurus. Sila lang talaga yung pinafollow ko. Until na nakita ko si Ate Ann Klotz na nagpo-post ng videos niya, Filipina siya, ganyan. Actually, sila Jack, yung mga international beauty gurus na pinafollow ko, sila talaga nag-inspire sa akin na yung sa makeup part, I mean yung how I do my makeup, how you apply makeup, but kung paano ko natutong mag-makeup dahil sa kanila. But the people who inspired me to do my own videos and to start my YouTube account was the Filipino YouTubers or Filipina YouTubers like Ate Ann Klotz, Saint Yoko, Candy Love Art, Purple Harris. Sila po talaga yung nag-inspire sa akin to make my own YouTube channel. So, ayun, dun na po ako nag-start at sila po yung mga nag-inspire sa akin at sila po yung mga pino-follow kong beauty gurus here on YouTube. So, makikita nyo dun sa pinakaunang video ko na sobrang excited pa ako mag-film ng first ever video ko. Actually, nag-start lang ako noon ng may camera at yung flashlight ng cellphone. Yan, dun ako nag-start. As in, sobrang excited ako, ganyan, and all that. Pero dati pa, ever since, nung hindi pa ako nag-start mag-YouTube, meron na akong vanity area, although hindi lang kasing ayos ng ngayon, or hindi kasing dami ng ngayon. Pero, alam niyo yun, I can really see my passion when it comes to makeup and all that. So, ayun. So, when I started here on YouTube, dalawa lang po yung sinabihan kong tao na gumawa ako ng sarili kong account sa YouTube at may first ever video na ako. And hindi ko remind ko sa kanila na huwag nyo i-share sa ibang tao, sa ibang kakilala natin na gumawa ako ng YouTube account, na gumawa ako ng video ko. As in, wag, kasi sobrang nahihiya talaga ako. Well guys, up to now, wala po kayong makikita sa kahit anong social accounts or social media accounts ko na nagpo-post ako na may bago akong video. Or yung sa Instagram ko, hindi ako nagpo-post ng thumbnail ko sa YouTube na and saying na may bago akong video. Wala, hindi nyo makikita yan. Siguro something related to the video like, I use this makeup. Siguro yung makeup na to, pipicturean ko. Then sa caption, ilalagay ko, I have a new video up on my channel. Ganun lang. Pero hindi ako maglalagay ng link. Wala akong, I mean, hindi nyo makikita yung mukha ko. Kung anong mukha ko sa video na yun, hindi nyo makikita sa kahit anong social media account ko. Except for my Facebook fan page, yung facebook.com/halilieunice. Yun, ginawa ko yun nung naka 1,000 subscribers na ako since ang daming nag-a-add sa inyo sa personal Facebook account ko. So, ayun. Ever since I made that account, saka lang ako naging vocal about my YouTube channel and my videos. Pero dun lang talaga yung lugar kung saan talaga sinasabi ko na may bago akong video, na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Dun lang talaga. But the rest, like, you check my personal Facebook, wala kayong makikita, wala kayong idea, ay, nag-YouTube pala siya. Lalo na sa mga kakilala ko. I mean, wala kasi silang idea. Maybe some of them, nakikita nila sa, nafi-figure out nila through my Instagram account, sa caption. Dun lang nila mag-figure out. Pero yung talagang sasabihin ko, oh, may bago channel, ito yung link, ganyan, ganyan, wala talaga yung makikita guys, as in. So, hindi ako vocal sa Facebook kasi I don't want
people I know judging, na kilala ko, na gino-judge ako. Actually, I'm really scared of that one. Although, ang dami ko kakilala ngayon sa Facebook na friends ko, kakilala ko, na gumagawa ngayon ng sarili nilang YouTube account at sinishare nila sa lahat ng friends, sa lahat ng social media account nila, ganyan-ganyan. Guys, hindi ko talaga alam paano nila nakuha yung courage na gawin yun. Although, I know many of my friends would be supportive sa ginagawa ko, but still, nahihiya talaga ako. I mean, hindi ko alam, nahihiya talaga ako. So, ayun. Maybe siguro kaya medyo mabagal yung pag-akit ng followers ko and subscribers ko here on YouTube kasi gano'n, hindi ako masalita na may ganito ako, na may YouTube ako, na may video ako, hindi po talaga. So, ayun. Hanggang ngayon guys, hindi talaga. Talagang sa fanpage ko lang, yung ginawa ko, dun lang talaga, dun yun lang makikita na dun lang yung updates ko sa YouTube, dun yun lang makikita talaga. Pero aside from that, hindi po talaga ako nag-share. So, ayan. Tapos, ayun. As time goes by, meron akong mga kakilala na nakikita yung videos ko. Tapos, mag-a-approach sila or mag-message sila sa akin na i-continue ko lang. Yun, sobrang na-inspire ako sa mga ganong tao. Even those people na hindi ko kilala, like personally, ganyan. Tapos, mini-message nyo ko na, I really love your videos, ganyan-ganyan. Guys, sobrang na-inspire nyo ako. Kasi, sobrang, yun na ngayon yung motivation ko lalo to make more videos and to do and to think and create more content para sa YouTube ko kahit sobrang bano ko up to now. Kahit sobrang dami ko ng videos pero sobrang bano ko pa rin gumawa ng videos. I'm sorry, pero ayun, I'm trying and I'm learning sa process. So, yun. Yun, kasi may nagtatanong how I gained so much subscribers. Actually, for me, nung nag-start ako, sabi ko kahit 50 lang okay na ako. Pero nung paakyat siya ng paakyat, patagal ng patagal, sobrang ito na yung siguro yung pinaka-nakakakilig na bagay na nangyari sa akin. I mean, literal, ito yung pinaka-nakakakilig na bagay na nangyari sa akin na umabot ako ng 1K plus na subscribers. Tapos, ano yun? Hi! I'm trying to be composed. I'm trying to be calm ngayon. Nasi-share ko yung video, pero ngayon na naiisip ko, alam niyo yun, hindi ko alam paano umabot ng gano'n. Hindi ko talaga alam. Pero anyway, I'm really happy, I'm really glad, and I'm really, really ecstatic na I'm inspiring a lot of people na gumawa ng sarili nilang account, na maging confident sa sarili nila and all that. Thank you dahil sinishare nyo din sa akin kung gaano ako kayo natutulungan, kung gaano ako kayo napapasaya sa videos ko. So yun guys, I would just like to thank the people sharing my videos, talking about my videos, kasi kayo guys yung nagpapagrow nung channel ko, nung videos ko. Kayo yun eh, kasi ako, isang share ko lang tapos na guys. Hindi talaga, I mean, tingnan niyo yung personal accounts ko, wala talaga kayong makikita except for the fan page na isang bagsakan lang yung announcement ko tapos na. Hindi ko na siya paulit-ulitin na, may video ko, bagong video, hindi ako ganun. And ayun, gusto ko lang talaga yung mga taong nakaka-drop by sa channel ko, tapos yung makaka-subscribe. I mean, kayo mismo yung makadiscover sa akin instead na ipilit ko yung sarili ko ma-discover ako. Yun talaga yung parang goal, hindi goal eh. Yun talaga yung feel kong gusto ko instead of making myself famous, ganyan. Ayoko. Gusto ko yung mga tao mismo na may gusto na nagugustuhan yung videos na ginagawa ko. Sila mismo yung lumapit sa akin. I don't want other people, or I don't want to force other people to like my videos, to watch my videos. Ayoko talaga. Wag na po. Okay lang po ako. Okay lang po kahit hindi na umakit yung subscribers ko, okay lang. Basta ako gagawa ng videos. Kung may mga taong humihingi pa ng videos ko, gagawa ng videos para sa kanila. Kasi I know na sila talaga yung mga taong nakaka-appreciate ng ginagawa mo and nakaka-appreciate sa'yo. Not the people na kakilala mo, kakilala ka lang nila kaya na-appreciate nila yung ginagawa mo. Yun. So now, I will be reading some of your questions na pinost nyo or kinoment nyo noong nagpa-Q&A ako months ago. So, ayan. Wait lang, guys. So, yun, guys, yung kwento ko on how I started here. Sorry, guys, mainit ah. On how I started here on YouTube. And now, I will be answering some of the questions like ano yung camera na ginagamit ko, video editing,
tool and all that. So, for my camera, ang camera ko po is yung Canon 550D. 550D yan. Canon 550D. Medyo hassle lang yung camera kasi wala siya yung parang flip screen where I can see myself habang nagre-record. Wala siyang ganon. So, mano-mano, kailangan ko pang mag-trial ng mag-video, tapos titingnan ko siya kung nakafocus siya and all that. Sobrang hirap, guys. Pero, kinakaya naman. So, ayan. So, yung mga video editors na ginagamit ko is yung isa, yung Windows Movie Maker, and yung isa is yung Wondershare by Filmora, or yung Wondershare Filmora. Yun po yung dalawang ginagamit ko video editing tools or softwares. Where I edit my thumbnails po sa bfunky.com at saka sa Paint. Yun po yung dalawang, or yung picmonkey.com. Yun po yung tatlong ginagamit kong pang-edit ng videos, ng thumbnails ko sa YouTube. Yeah, sa YouTube. Another question I got is how to be confident in front of the camera. Na-answer ko na to sa isang Q&A ko, but I will be answering it again for the sake ng sa mga taong hindi pa napapanood yung video na yon and curious kung paano ba maging confident in front of the camera. So, ako actually, hindi ako nahihiya habang mag-film. Nahihiya na ako kapag na-post ko na talaga yung video. Yun, kasi doon ko nakikita yung mga, doon mo malalaman na nakikita na ng tao yung pagmumukha mo. So, doon talaga ako nahihiya. But anyway, I'm more confident now than before kasi alam kong may mga taong nakaka-appreciate ng mga ginagawa kong videos, and that is one of the most inspiring factors kung bakit ako confident in front of the camera. So, yan. I got another question, and yun yung reason daw why I started my videos or my YouTube channel. So, aside from the reason na nai-inspire ako sa mga international beauty gurus, sa mga local beauty YouTubers, ang pinaka-reason din kasi is yung na-feel ko towards them or yung people na nag-i-inspire sa akin, gusto ko mapa-feel yon sa manonood sa akin. Nagigets niyo ba? So ako, na-inspire ako sa kanila, na-motivate ako sa kanila. Gusto ko, ako din, magawa ko yon sa ibang tao. So, hindi ko sure kung meron akong napapa-feel na ganun sa mga ginagawa kong videos, but I'm certain na may mga taong nakaka-appreciate ng ginagawa ko. They might not love me, but I know meron at merong nanonood ngayon na nakaka-appreciate sa akin at sa ginagawa ko. So, that's all that matters to me right now. Kasi I really love what I'm doing. I really love how I talk to you guys kahit hindi man live. I mean, you know, yun, parang to be able to inspire other people to be themselves, to be confident and to do their own channel or to do their own videos. Iba yung feeling na nakakapagpasaya kayo ibang tao. Ako kasi yung tipong tao na uunahin ko yung ibang tao kaysa sa sarili ko. Like, kunyari, actually ito i-apply ko na lang siya. Pero ako kasi, kunyari mall ako, uunahin ko pang bilan yung ibang tao kaysa sa sarili ko na nag-e-end up pa minsan na wala akong nabibili sa sarili ko. Pero sa isang tao or sa ibang tao, sobrang dami kong nabibili. Ganun akong klaseng tao, and siguro dahil ganun ako, ganito ako ngayon. Or ganito, ganyan. Pero siguro naman nagigets nyo kung ano yung ibig sabihin ko. Gusto ko lang talaga makapagpasaya ng ibang tao kasi in that way, napapasaya ko yung sarili ko. So, yun. Another question is, how do I manage my time doing schoolworks and filming a video? So, ayan. Ako, gumagawa ako ng video kapag may free time ako. Hindi ko pipiliting gumawa ng video knowing na busy ako. Kasi I must prioritize, syempre, yung studies ko. Kasi yung pag-film, makakahintay yan eh. I mean, siguro kayo naman, kaya nyo naman siguro maghintay sa mga videos ko. Pero yung pag-aaral, hindi yan maghihintay. I mean, you need to work or prioritize the things na kailangan unahin. And I know, YouTube is important to me right now. I mean, ngayon na umabot ako sa ganitong point, pero kung titimbangin ko kasi syempre yung school sa YouTube, syempre mas unahin ko yung school ko. But
as a reward for me, kunyari nakatapos ako ng schoolwork on time and wala na akong kailangan gawin. As a reward for myself, gagawa na ako ng videos ko kasi in that way, yun yung way ko para mag-distress, para magtanggal ng stress, para hindi ako mabother sa maraming bagay. Alam mo yun? Para hindi ako mag-overthink and all that. Instead of wasting my time doing those things na nag-overthink, na nagsasayang ng oras sa ibang bagay, I will reward myself by filming a video for you guys. Kasi nga, I want to make you happy and making people happy makes me happy as well. So another question is, what is my motivation or inspiration to do videos? Or siguro tanong niya kung yung anong nag-inspire sa akin para mag-video. I mean yung content ng videos ko. Actually, I heard from, it's either Ate Ann Klotz or Ate Aisha from Purple Harris, or baka pares nilang sinabi. Pero isa sa kanila sinabi na do videos na gustong-gusto mong panoorin. Kunyari, you really like or love to watch vlogs from YouTubers, ganyan. Then, do videos na ikaw, nag-vlog ka, ganyan. Kasi, knowing na may gusto kong video na pinapanood, alam mo may ibang tao din na gusto din ganun yung video na pinapanood. Kaya, yun din yung magiging content ng videos mo. Get? So, yun. Yun lang yung way of thinking ko kung paano ko gawin yung content ng videos ko. So, ayun. Yun. I have another question here, and her question is, how will I get as many subscribers as much as you have? So, para sa akin, actually ako, di ba hindi nga po ako nagsha-share ng videos ko. Like, siguro sa fanpage ko lang, nakakagawa ko lang recently. Doon lang ako talaga nagsha-share na may bagong videos. Kaya siguro nakikita ng iba. But yung mga nagla-like naman, sila na din yung nakapag-subscribe sa channel ko. Kaya siguro hindi yun yung isa sa mga ways. Pero, ano ba? Yung mga nagsasubscribe sa akin, feel ko sila din naman yung reason why I get this much subscribers. Kasi may iba kasing nagsashare ng videos ko. Nakikita ko yun, guys. Nakikita ko yun. May iba nagsashare ng videos ko. Like, sa Facebook pala, hindi like yung link, hindi. Pero yung sa Facebook, may nakikita ko nagsashare ng videos ko. Yung mga nagko-comment, siguro nakikita na ibang tao na nagko-comment siya sa videos ko, tapos yung ibang tao na yun, check yung video ko, tapos magsasubscribe na siya, ganun. Yung mga nakasubscribe sa akin ngayon, sila din yung reason why I gain subscribers na patuloy, continuously. Yun yung theory ko kung bakit madami akong subscribers. Or yung mga recommended videos sa YouTube, yun, nasa gilid, yung nakikita nyo sa gilid. Siguro hindi isa sa mga ways bakit ako nagigain ng maraming subscribers. Yan. Pero yun, if you really want to gain many subscribers ng boom boom pow, like sobrang bilis, or not sobrang bilis, pero yung madami ka agad na subscribers in like kahit ilang months pa lang, maybe you do what my other friends does, like i-share mo sa social media accounts mo, sa Facebook mo, sa Twitter mo, sa Instagram mo, sa Snapchat mo, sa lahat ng social media platform accounts mo, lahat-lahat, i-share mo para makita ng ibang tao na you have your YouTube channel, na you have your videos, ganyan. Siguro yung isa sa mga ways para tumaas yung subscribers mo. So, ayan. Another way, ito never ko tong ginawa, as in never in my whole life ginawa ko to. Pero ang dami kasi nagsaspam sa YouTube na sub back, I hope you sub back, ganyan-ganyan. I followed you, please follow back. Your video is nice. I followed you, I subscribed at your channel. Hope you subscribe back. Check my channel, ganyan-ganyan. Ang dami nagko-comment ng ganon. So ako naman, sige, nakikita ko yung comments, ganyan. Pero ako, never ko yung ginawa. Guys, hindi nga po ako pero never ko talaga yung ginawa. Pero tsaka feel ko sobrang awkward kapag ganun ka sa ibang YouTube accounts. Parang, alam mo yun, hindi ko alam. Parang kasi pag ginanon ka, parang napipilitan yung ibang taong, siguro kung makikita nila yung channel mo, tapos, kunyari sa akin, ginaganon niyo ako na subscribe back, ganyan-ganyan. Parang pinipilit mo yung ibang taong i-subscribe ka, pinipilit mo yung ibang taong i-check yung videos mo. Di ba, hindi naman, ang pangit kasi, mas maganda yung
gumagawa ng videos mo, makikita na ibang tao yung videos mo, gusto man nila or hindi mo naman sila pinilit para panoorin, hindi mo naman sila pinilit para mag-subscribe, diba? Hindi ka nila ma-judge in a way na pinilit mo lang sila. Ang hirap talagang i-express, ang hirap sabihin through words kung ano yung ibig sabihin ko. Pero siguro maiintindihan nyo naman. So, ayun. Siguro kung, like, gusto mo talagang mag-gain ng subscribers, gawin mo din yun. Although I'm not saying it's bad. Siguro for other people, it's their way. Yun nga, to gain subscribers, para ma-notice yung videos nila. It's okay. It's okay. Huwag lang yung OA na, meron kasi sa akin, sobrang bawat, nag-comment ng video. Siyempre, iba-ibang tao yung magka-comment, diba? Tapos ang ginawa niya, kinakomentan niya isa-isa. Grabe yung effort ni ate, pero gets. Hindi ko alam, na-affordan po ako, pero it's okay naman siguro. Ma-effort lang po talaga yung ibang tao. Pero if you're really dying to gain subscribers, if you really want to have many subscribers, siguro ganun na lang din yung gawin mo. Yun. By the way, nagdi-delete po ako ng ganun, yung spam messages. Kasi, parang hindi lang ako yung nababother, pati yung pinagko-commentan nilang ibang tao nababother. Kaya, yun, nagdi-delete po ako. Sorry po. So, another question is, paano daw maging successful sa YouTube tulad ko? So, nakakatuwa yung question na. Pero, yun, mag-set ka ng goals mo sa gusto mong mangyari, kung anong gusto mong gawin. Yan, i-set mo yan para ma-achieve mo yun. Mariremind mo yung sarili mo na kailangan mo itong gawin para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari. Alam mo yun, saka ako, guys, every night, may planner ako, and at the same time, meron akong YouTube notebook. So yun, nilalagay ko lahat ng ideas ko, yung mga gusto kong mangyari sa videos ko. Although sobrang dami kong ideas, guys, pero sobrang hirap din kasi gawin yung mga videos ko na gusto ko kasi mag-isa lang ako, walang tumutulong sa akin. Kaya yung kaya ko ngayon is, eto lang, may stand, nasa harap ako, yun lang. Pero yung maging creative, alam mo yung sobrang dying ka na gumawa ng sobrang creative na videos pero mag-isa ka lang, kaya sobrang hirap. Pero ayun, siguro soon magagawa ko yung mga sobrang creative, sobrang gandang content sa videos ko. Pero ngayon, pagpasensyahan nyo na po, ganito man lang yung ginagawa ko. Pero in a way, I feel like I'm successful na. Kasi yun nga guys, ang gusto ko lang naman, may mapasaya ako ibang tao sa ginagawa kong videos. Kasi in that way, nagiging masaya ako sa sarili ko. I mean, nagiging masaya ako. And sa pagiging masaya, mafe-feel mo na successful ka. Kaya ayun. So guys, I'll end this video with that question and that answer. So kung may questions pa po kayo regarding my YouTube account, my YouTube videos, kung paano ko, yung mga camera ko, kung paano ko ginagawa, blah 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 and all that, just comment down below and I will be glad and I will be very happy to answer all your questions. So ayun, thank you guys sa pagtiyaga, panoorin tong videos na to, and I'll see you on my next video. Bye! Don't forget to hit the like button and leave your messages at the comment section. If it's your first time watching my videos, don't forget to hit the subscribe button to get updated.